Oy, muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Segjing Paras. Segjing, magandang araw sa iyo. Magandang araw muli sa iyo, paring Eli. Magandang araw naman. Hindi, siguro hindi natin masabing magandang araw eh. Magandang ulan naman sa inyo lang. Kasi walang araw eh, puro ulan eh. Kasi Kawawa ang sabagay. taong bayan eh. So, ito ay dito naman tayo muli sa Iparas kay Paras. Mayroong issue na pinapairan ngayon. Sasabihin ni paring Eli kung ano itong mga ginagawa nila ng spin or chismis ang ating mahal na Vice Presidente. Kasi may mga report kayo na Segjing na kung saan ay nagnanais daw itong si VP Sara Duterte na makipag-meeting kay Pangulong Marcos Jr. At ang may mga report na sinasabi, nako para raw makipag-areglo, makipag-ayos. Tapos bukod dyan, dami may mga sinasabi na magre-resign bilang Vice President at para makatakbo siya sa 2028 o kung ano man. O, maraming mga iba't ibang mga naratibo, Yes. Segjing. Unang-una, yung pakipag-meeting muna kay Pangulong Marcos Jr. Ano masasabi mo rito? That's insane. It's out of this world. It's not even contemplated by any ordinary, human being. That's fantastic kasi sa dami ng ginawang pasakit itong Marcos Jr., yung kanyang administration, yung kanyang mga ahensya which are being weaponized against the Vice President. Ano naman? Makipagtagpo pa si Vice President. Makipagkasundo. Baka patibong pa yan. Kung she might be going into a trap. So, I don't think at this stage, while the Vice President is so much popular, ang taas niyang kanyang performance rating, trust rating, kontra dito sa negative na rating. Gumagawa lang ng manipulation dito sa itong Okta research na pag-COVID lang naman yung survey na yan. Hindi na daw negative, neutral. Pero dito, Segjing, bakit pinapalutang? Pero ngayon, may mga nagsasabi nga na kung totoo ito, dapat ay, yung ibang kwento, nakipag-meeting na may ibang kwento na nakipag-meeting na. Pero kung totoo yun, dapat inilik na yan ng Malacanang, talagang kung may video. Yes. Ang unang magbiyayabang dyan na i-spin ka agad yan ni Lucaret, yung Lucaret yung babae sa Malacanang. Sasabihin ka agad, kita nyo na. Siya na ang sumusurrender. Mabilis pa sa alas 4 yung Lucaret na yan na magdadaldal. Bakit hanggang ngayon tinatanong siya, we have no report, we have not heard of it, ganyan. Pero kung may katotohanan yang ini-spin nila ngayon, mabilis pa sa alas 4 yan, paring Eli. Yes, katulad na lang dito, merong, siguro ito, bagong-bago ito, naglabas ng statement si VP Sara Duterte na kung saan kasi agad na naipabalita agad yung kanyang biyahe sa yung supposed trip to Japan. So sabi niya nagbago na ang kanyang plano at nag-submit na siya kasi nagpapaalam sa Office of the President Yeah, kasi that's usual. Pag ganyan sa opisina sa Yung OP. travel authority kasi is being issued by the higher up. Office of the President. Oo. Sino nagpo-process niyan, Sec? That's nung panahon namin, pag nag-travel kami, it's the Office of the Executive Secretary. Oo, mayroong protocol office ng under the kasi ang mga administrative at operational ng Office of the President
is being managed by the executive secretary. Oo. Ha? Pero dito ay binabanggit ni BP Sara na kanyang ipinapaalala sa Office of the President na sana wag namang ititimbre, ililik sa media. Oh, because that's Kasi ang sabi niya, matter of serious concern, particularly as it compromises her personal security. yes, diba? yes. Just like the last time, yung pinaispayan siya, nasa airport siya. Tama. Pati yung mga anak niya, kinukunan May ng mga video, diba? video. Aba, mahirap makakuha ng video footage sa airport. Foul yan. In Oo. fact, that can even be related as an offshoot nitong, kaya siguro nakapagsalita siya ng masama. Because talagang pinipika na siya. Sinusundan siya, kinukunan siya ng and it is an affront on her personal security. Kasi malay mo, mayroong isang siraulo dyan, bigla na lang siyang babarilin or whatever. Tsaka pwede nga, di ba, sa security niya, dito pala pupunta, pagplanuhan No. Di ba? It's a security risk. Pagka nilik mo, napaka-irresponsable naman ng These are supposed to be confidential documents, itong mga travel, not only for the Vice President, but sa lahat. for anyone. Kasi, alam mo, usual yan na may mga threats sa government officials, lalo na mga top officials. Because they perform functions and along the way, mayroong mga masasaktan, mayroong mga magagalit, and there are crazy people in this country. I mean, there are already two instances na mga crazy people, mga bata pa nga, namamaril na ng mga kasing mga kaklase nila, like in the Zamboanga. So, if you leak any documents that will lead to a security problem, foul yan, paring Eli. Pero ako nagtataka kasi matagal na rin akong sa media. Sa mga nakaraang mga nagbabiyahe, hindi sinasabi yung mga detalye. Pero ngayon, parang pag sa opposition, kita mo si Congressman Leandro Lebiste. Naku, 12 bansa Tapos pupuntahan. binibigyan pa kaagad ni Matibag ng ng meaning. May Malaysia, no? Malaysia, tatakas, tatakas or... Pero bakit binabanggit yung mga lugar na pupuntahan? Kasi dati hindi sinasabi yan Yeah. Pag nasa opposition pero ngayon may mga... That's supposed to be confidential mayroong dapat yan. under the privacy law, hindi dapat yan na dinidivulge. Pero itong hindi lang ito incompetent ng gobyerno. Ito rin yung pinakamachismoso na gobyerno. Wala kang ibang sikreto na matatago, kundi binubulgar ng Malacanang sa taong bayan. Pagkalaban. At pagkalaban. At ginagawa na ng mga spin, mga kwento. To the extent that it will besmirch the reputation of such government official. Pero dito ay may nagbabanggit na sinasabing di umano'y bishop. Pero ngayon po siya ay kongresista. Bishop ba talaga ito? Sabi raw Ha? Pero ang nakakapagtaka, hinahanap niya ang Vice President. Sino ba ito? Yung atras? Sa gitna ng Congressman atras? Pero nakapagtataka, bakit hinahanap niya ang Vice Presidente? Merong bagyo, may kalamidad. Dapat ang Presidente ang dapat, di ba, may full control? Yeah. Sinasabi niya, nasaan ang Vice Presidente? Bakit walang ginagawa sa baha? Bakit? Ang napakatanga naman ito. Bakit ang Vice Presidente ba ang may tangay ng mga government offices? Siya ba ang may operational supervision over these people? Alam mo, under the Constitution, the Vice President has certain specific functions, but the general is spare tire lang yan, ang Vice President. You don't expect her to be managing any department unless specifically assigned by the executive, the president. Kaya nga ba binibigyan ng cabinet position? Yes. But in this particular case,
being just a mere vice president, under the Constitution, spare tire lang yan. Kung mamatay yung Pangulo or maging incapacitated, that's the only time the Vice President becomes relevant. Although, hindi naman siya flower. Mayroon din siyang sariling mga activities dahil she's the second highest official of the land. Tapos ngayon, sasabihin nila, magre-resign na lang daw, ha? Para makapagtakbo. Napaka ano talaga itong mga tao na ito. Pero They're very napaka-imposible na they're very mag-resign. cruel, they're very talagang masama ang mga ginagawa. To the extent na sabihin nila, mag-resign na lang yan. Pero mayroon namang ibang grupo, Rara Boys, na hindi pwedeng mag-resign yan kasi dapat itutuloy ang paglilitis diyan sa impeachment to the extent that she will be declared as disqualified from running from office. Hindi na makatakbo. Tingnan mo yung bait tapos ginagawa nila ng maniobra na talagang ang bottom line pa rin, Eli, is she will not be able to run and makukuha nila yung kanilang ambisyon na sila naman ang maglagay ng bagong Pangulo. Kaya nga, may napanood ako na interview. Yung sabi ni Carmina Constantino, bakit takot kayo kay Sara Duterte na tumakbo? Ba't parang hindi na labanan, tapatan na lang nila na labanan ng patas, di ba? Oo. Ang dami naman Pero wala pa silang nakikita or napupusuan or matapang na lumaban. Mayroong isa diyan yung panay presenta sa sarili niya, yung huntay yung virus. Pero dahil wala naman siyang score sa anong pangalan nito sa rating. survey, 0.01 lang yata percent. Dahil virus nga natatakot ang tao sa kanya na maging Pangulo dahil in the first place, virus yung pangalan, di ba? Kaya may binabagit iba, di ba? Baka talunin pa siya ni Calyodi. Pero si Calyodi lang pwede niya kalaban. Sabi niya ni Ed Chico. That's not Attorney fair. Ed Chico. That's not fair naman. El Chico, wag namang sabihin mong si Calyodi lang ang pwedeng matalo ni Hontivirus. Mayroon naman. Tulad ni, kayang-kaya niyang talunin si, anong pangalan nito? Kiko Pangilinan. Gano'n, Hindi, pero magkakakampi sila Sino pa ba? Kaya niyang talunin si Tulfo. Hindi yung yung Rapi medyo mataas ng konti. Yung Amerikano. Yung Amerikano na Tulfo. Yung Eric Sylvester Tuplok. Pwede niyang talunin yun. Pero dito sa Jing, kasi nga sa impeachment, yung katulad ng binabanggit ni Congressman Terry Ridon, yan si Abante, na dapat sumipot na at dumalo si VP Sara Duterte sa mismong trial. So ano ba talaga panuntunan? Kasi di ba hindi naman mandatory? Well, unang-una, they're just making themselves relevant. Dahil ito kasi, naglulustay ng ng pera ng gobyerno. Dahil mga bench warmers kasi, nagkiklaim ng mga prosecutor, but wala namang chance magiging prosecutor. So, to the extent that they're only wasting the time of Congress, sa House of Representatives, they are wasting the funds of the people kasi prosecutor yan. Alam ko, may allowance yan from the House of Representatives, maski bangko lang yan dyan sa Senado, mga bench warmers. Tingnan mo yung Chua, siguro nagpipilit yan na mag-prosecute. Pero tinanggal ka agad dahil paltos ang ginagawa. Walang silbi yung kanyang pagtatanong. Alam mo kasi, they're lawyers. But lawyers
are not necessarily adept in the practice of law like yung litigation, di ba? Eh, mayroon niyang sariling kanya-kanyang forte. Eh, kung ang forte mo, taga-recruit ka ng mga NPA dahil youth ka ng NPA, wala ka talagang forte dyan sa pagiging pagka-prosecutor. Eh, kung preacher ka, kuno, pero atras naman yung utak mo, wala ka talagang silbi dyan sa mga gawain nyo dyan sa House of Representatives. Pero dito, Sigjing, sa nakalabing-anim na, no, na hearing o sa paglilitis, sa impeachment, ay marami ang mga nagsabi na parang wala namang naipresenta. Ikaw ba, anong assessment mo rito? Whatever kasi dyan, alam mo, ito lahat ng mga ginagawa nila is just waste of time. Kasi ang tanong dyan, ano bang bottom line? Di ba sinabi na natin, ano ba yung, kasi nasa ano pa tayo, di ba? Article 1, yung confidential funds. Natanong na yan. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and graft and corruption for the misuse and misappropriation of funds. Tinanong na ni Escudero yan, was there any findings that she was misusing and hindi pa final. Mayroong decision na pinapabalik. Notice of disallowance. Oh, notice of disallowance. Pero hindi pa final yun, di Hindi ba? pa umabot sa AOM. And she still has even Mga Supreme Court yan, pwede. the resort to the highest court. So, paano mo, maski ano pang pambubola at kahihiyan, ilang beses itong lawyer na babading-bading, na kinol yung attention, panay repeat niya, panay banat naman ng presiding officer, hindi pa rin nahihiya. What's the use of all these questions when the bottom line question is, was there a misuse and misappropriation of funds? For them to prove that the grounds for impeachment is, sound or applicable. So, wala eh. Pero may mga nagsabi rin ng mga observer na talagang isa sa mga intensyon dito ay talagang sirain yung image at pababagsakin yung kaya sa na nila rating. pinapatagal. Ang balita ko, paabutin pa daw kasi Kasi dahil sa 92 days daw ito kasi 16 pa lang kung 92. dahil kasi they have not made a dent on the ratings of the Vice President. So far, magmula pa sa House hanggang nasa Senate na, 16th hearings na, wala pa rin, hindi pa rin nayuyupi ang ating Vice President. Wala pang dent. So, tutuloy nila yan, tutuloy. So, they will play a dirty tricks on her. Ngayon nga, kinasuhan na, she's not impeachable she's an impeachable officer. Hindi pa dapat pwedeng kasuhan. She's immune from suit. Well, because it opens the floodgates for the people. Masisira yung sistema na impeachable officers can only be removed by impeachment. Now, kung payagan mo na kasuhan ng kriminal ang isang impeachable officer, hindi na by impeachment yung removal. He can be removed by conviction of a crime of plunder, crime of whatsoever, no? So, wala nang relevance yung impeachment. Tsaka lahat na ng impeachable At officer saka, pwede nang, halimbawa, it will open na the doors now. Like, pati yung Pangulo. Like, kagaya ni George Garcia. Sa Comelec. Nagkaroon ng bidding.
nagkaroon ng bidding at mayroong suspicion na niluto nila. Pwedeng pailan ng criminal case ngayon yan. Pati Pero ombudsman- kasalukuyan, impeachable siya, only removed by impeachment. Kasuhan mo ngayon yan, he can now be removed, not by impeachment. Sa Supreme Court, mayroong isang litigan, natalo sa kaso, nalaman niya kung sino yung ponente. Ha? O, ngayon, kakasuhan niya ng graft or plunder. Yung, Tanggal na. o di matanggal. So, hindi na true hindi true impeachment. So, what is now the purpose of that provision in the Constitution? Maliwanag yan, labag sa konstitusyon. No, labag. Okay. Okay. Okay, so abangan ho natin mga kababayan yung mga susunod na kaganapan niya po sa impeachment at huwag pong kalimutan mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat mga kababayan. Magandang hapon po at mabuhay po kayo. Ingat lang sa baha, ingat lang sa paglakad dahil pwede kayong kagaya nung isang former part owner of Smart Communication, si Dave Fernando. Puta, ang yaman-yaman, pero nakuryente lang dahil sa baha. Imagine that. Careful kayo sa paglalakad ng kung saan-saan kayong street nagpupunta. Or Okay. baka nagkotse kayo, ma-stranded kayo, lalo pang sasakit ang ulo nyo dahil papatulak nyo pa yung kotse na yan. So, just stay put, stay at home, just watch Iparas kay Paras. Magandang hapon.